Walang puwang sa sentimiento dito. Isara ang kasunduan o hahanap ako ng iba na kayang gawin yon. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol, isang utos na hindi maaaring suwayin. Sa kabilang linya ng telepono, ang kausap niyang real estate broker ay nauutal sa takot. Milyon-milyong piso ang nakataya sa isang piraso ng lupa sa Taguig. At para kay Ricardo, ito ay isa lamang numero sa mamahabang listahan ng mga tagumpay na kailangan niyang makamit. Opo, Sir Ricardo. Masusunod po narinig niyang sagot. Bago niya walang awang ibinaba ang telepono, isinandal niya ang kanyang likod sa mamahaling leather na upuan at marahas na bumuntong hininga. Ang kanyang opisina sa loob ng mansyon sa Forbes Park ay hindi isang lugar ng kapayapaan. Ito ay isang extension ng kanyang corporate battlefield. Ang mga dingding ay gawa sa salamin, nagbibigay tanaw sa malawak at perpektong inalagaang hardin, ngunit bihirang bigyan ito ng pansin ni Ricardo. Ang tanging nakikita niya ay ang refleksyon ng sarili, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 40. Matikas sa kanyang isinadyang suit, ngunit may mga matang tila napapagod na sa walang katapusang paghabol sa yaman at kapangyarihan. Ang mansyon ay isang monumento ng kanyang tagumpay. Bawat sulok ay isinisigaw ang karangyaan mula sa sahig na gawa sa Italian marble hanggang sa mga painting ng mga pambansang alagad ng sining na nakasabit sa dingding. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang bahay ay nananatiling malamig at tahimik, tila isang museo na walang buhay. Isang ginintuang hawla. Sa kabilang dako ng mansyon sa malawak na sala, isang maliit na anyo ang umiikot-ikot. Si Leo, ang 8 taong gulang na anak ni Ricardo, ay nasa sarili niyang mundo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakakuyom habang patuloy siya sa kanyang paulit-ulit na paggalaw. Ang mga mamahaling laruan na nagkalat sa paligid niya, mga high-tech na robot building blocks na galing pa sa Denmark, ay tila hindi umiiral sa kanyang paningin. Para kay Leo, ang mundo ay isang koleksyon ng mga hugis at tunog na siya lamang ang nakakaintindi. Sa isang sulok tahimik na nagmamasid si Lourdes habang nagpupunas ng alikabok sa isang antigong florera. Ang kanyang uniforme ay simple ngunit malinis. Ang kanyang kilos ay banayad at halos hindi napapansin, isang anino na gumagalaw sa gitna ng karangyaan. Sa 3 taon niyang paninilbihan sa mansyon, natutunan niyang maging invisible. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman naging bulag sa kalungkutan na bumabalot sa tahanang iyon. Lagi niyang tinitignan si Leo hindi bilang isang obligasyon, kundi may halong pag-aalala at pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makadarama. Nakikita niya ang katalinuhan sa mga mata ng bata, isang kislap na natatabunan ng pader na binuo nito sa pagitan niya at ng mundo. Isang pader na kahit ang ama nito ay hindi magawang gibain. Biglang tumunog ang intercom sa opisina ni Ricardo, pumutol sa kanyang pag-iisip. Ito ang kanyang sekretarya. Sir, tumawag po ang kampo ni Mr. Tan. May emergency daw po at hindi matutuloy ang meeting mamayang hapon. Kumunot ang noo ni Ricardo. Cancel it. Alam ba nila kung gaano kahalaga ang meeting na yon? Opo, sir. Humihingi po sila ng paumanhin at nais nilang i-reschedule. Fine, mariing sabi ni Ricardo. Reschedule it and make sure they know this is the last time. Pagkababa ng intercom, isang alon ng pagkainis ang bumalot sa kanya. Nasira ang kanyang perpektong schedule. Ang hapon na dapat ay ilalaan niya sa isa na namang multimilyong kasunduan ay biglang naging bakante. Para sa isang taong tulad ni Ricardo, ang oras na hindi ginugugol sa pagpapalago ng pera ay oras na nasasayang. Dahil sa pagkabagot, nagpasya siyang lumabas ng opisina. Karaniwan hindi siya umuwi ng maaga.
Ang mansyon para sa kanya ay isang hotel lugar para matulog at mag-almusal bago sumabak muli sa digmaan ng negosyo. Ang pag-uwi ng mas maaga ng ilang oras kaysa sa karaniwan ay isang bagay na hindi pamilyar at nakakairita. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, ang tanging maririnig ay ang bahagyang kaluskos ng kanyang sapatos sa makintab na sahig. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ngunit habang papalapit siya sa gitnang bahagi ng bahay, may narinig siyang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang himig. Isang malambing at klasikong tunog ng piano ang marahang lumulutang sa hangin. Hindi ito ang malakas na pop music na pinapatugtog ng mga katulong kapag wala siya. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas pino. Isang nocturne ni Chopin. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang pagkainis ay napalitan ng pagtataka na agad namang naging galit. Sino ang nangahas na gamitin ang kanyang Steinway grand piano? Ang instrumentong yon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon isang palamuti sa kanyang sala na sumisimbolo sa kanyang katayuan, hindi isang laruan para sa mga empleyado. Dahan-dahan siyang naglakad, sinusuundan ng pinanggagalingan ng musika. Ang bawat hakbang niya ay maingat tila isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Ang puso niya ay tumitibok sa galit. Handa na siyang sumigaw at tanggalin sa trabaho kung sino man ang walang galang na gumamit ng kanyang pag-aari. Ang tunog ay nagmumula sa malawak na sala. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, handa nang ipatikim ang kanyang bagsik. Ngunit ang galit na yon ay biglang naglaho na parang bula. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Sa harap ng kanyang mga mata ay isang tanawing hindi niya kailanman inakala. Isang milagrong hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang yaman. Doon sa gitna ng kanyang malamig at marangyang sala, si Lourdes, ang kanyang tahimik na kasambahay, ay marahang sumasayaw. At sa mga bisig nito, mahigpit na nakayakap ay si Leo. Ang musika ng piano na kanyang naririnig ay hindi pala galing sa stereo. Ito ay live at si Lourdes mismo ang tumutugtog habang sila ay sumasayaw. Ngunit hindi iyon ang pinakanakagulat sa lahat. Ang nakapagpatigil sa mundo ni Ricardo ay ang itsura ng kanyang anak. Si Leo, na palaging blanko at walang emosyon, ay nakangiti. Isang ngiting totoo, malawak at puno ng purong kaligayahan. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nakatingin sa kawalan, ay nakatitig kay Lourdes nang may buong pagsamba at pagtitiwala. Ang eksena ay tila isang ipinintang larawan na puno ng init at pagmamahal, isang bagay na matagal nang nawala sa mansyong yon. Nakatayo si Ricardo sa likod ng pinto, hindi makagalaw, isang estranghero. Sa sarili niyang pamamahay, isang tahimik na saksi sa isang sagradong sandali na hindi para sa kanya. Ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan ay hindi na kung sino ang nangahas gumamit ng kanyang piano, kundi anong klaseng mahika ito. Natigilan si Ricardo, nanigas sa kanyang kinatatayuan sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sa loob ng ilang saglit, ang tanging umiiral sa kanyang mundo ay ang tanawing nabubuksan sa kanyang harapan, si Lourdes at si Leo. Ang kanyang tahimik at halos di nakikitang kasambahay ay gumagalaw na may pambihirang grasya. Ang mga paa ay marahang dumudulas sa makintab na sahig na marmol. Ang kanyang mga bisig ay maingat na nakaalalay sa maliit na katawan ni Leo. Hindi ito isang magulong laro. Ito ay isang tunay na sayaw, isang mabagal na waltz na puno ng damdamin. Ang musika mula sa piano ay tila dumadaloy mula mismo sa kanilang mga puso. Ngunit ang tunay na milagro ay si Leo, ang kanyang anak. Ang ngiti sa mga labi nito ay isang bagay na hindi pa niya kailanman nasaksihan, hindi sa mga mamahaling therapy session, hindi sa piling ng mga pinakamagagaling na child psychologist na kanyang binayaran.
Ito ay isang ngiting dalisay walang bahid ng pag-aalinlangan, isang namangiting nagmumula sa kaibuturan ng isang kaluluwang matagal nang nakakulong. Ang mga mata ni Leo, na karaniwang blangko at walang buhay, ay nagliliwanag nakatitig kay Lourdes na para bang ito ang araw at buwan na nagsama sa iisang kalangitan. Nananatiling nakatago si Ricardo sa likod ng malaking haliging gawa sa marmol, isang lihim na manonood, isang kakaibang halo ng pagkamangha at kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Pagkamangha sa kagandahan ng kanyang nakikita at isang matinding kirot dahil sa katotohanang siya ang ama ay hindi kailanman naging bahagi ng ganitong sandali. Nang matapos ang himig, hindi pa rin gumalaw si Ricardo. Pinanood niya habang marahang ibinababa ni Lourdes si Leo. Pagkatapos akay-akay siya nitong lumapit sa grand piano ni Ricardo, ang kanyang Steinway na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Isa itong palamuti, isang simbolo ng kanyang yaman na hindi pa kailanman nagamit. Umupo si Lourdes sa harap ng piano. Ang kanyang postura ay nagbago. Ang mga balikat na karaniwang bahagyang nakayuko sa pagod ay tumuwid. Ang mga kamay na sanay sa paghawak ng basahan at panlinis ay marahang ipinatong sa ibabaw ng mga teklado na para bang matagal na silang magkakilala. At nagsimula siyang tumugtog. Ang mga unang nota ng Nocturne in E-flat major ni Chopin ay pumuno sa silid. Hindi ito simpleng pagtipa. Bawat nota ay may tamang bigat, bawat himig ay may perpektong damdamin. Ito ay ang pagtugtog ng isang tunay na birtuoso. Si Ricardo ay napanganga. Ang babaeng naglilinis ng kanyang banyo ay tumutugtog na parang isang world-class concert pianist. Napilitan si Ricardo na kumilos. Hindi na niya kayang manatiling anino sa sarili niyang pamamahay. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nagpakawala siya ng isang pilit na ubo, sapat na malakas para marinig. Sa isang iglap, biglang naputol ang mahika. Ang musika ay marahas na tumigil. Si Lourdes ay napatalon mula sa kanyang upuan, ang mukha ay namutla sa matinding gulat at takot. Ang kanyang katawan ay bumalik sa dati nitong anyo, isang lingkod na nahuli sa akto. Ngunit ang pinakamasakit para kay Ricardo ay ang pagbabago kay Leo. Ang liwanag sa mga mata nito ay biglang namatay. Ang nangiti ay naglaho. Mabilis itong nagtago sa likod ni Lourdes. Ang mga maliliit na kamay ay mahigpit na kumapit sa laylayan ng kanyang uniforme at ang katawan nito ay muling bumalik sa dati nitong nakasarang mundo. Ang pagdating ng ama ang siyang sumira sa paraiso. Sa Sir Ricardo, nauutal na sabi ni Lourdes, ang mga mata ay nakatungo sa sahig. Pasensya na po, hindi ko po alam na uuwi kayo ng maaga. Si Leo po kasi medyo hindi mapakali. Naisip ko lang po na baka makatulong ang musika. Tinitigan siya ni Ricardo. Ang kanyang utak ay hirap na iproseso ang lahat. Ang pagkamangha ay napalitan ng isang damdaming mas pamilyar sa kanya, ang galit na dulot ng pakiramdam na nawalan siya ng kontrol. Musika. Malamig niyang tanong. Ang bawat salita ay may bahid ng pangungutya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na gamitin ang piano ko? Wala po. Pasensya na po talaga, sir. Hindi na po mauulit. Halos pabulong na sagot ni Lourdes. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit hindi pa tapos si Ricardo. Ang kanyang ego na nasugatan ng katotohanang may ibang taong nagawang pasayahin ang kanyang anak. Sa paraang hindi niya kaya ay humihingi ng ganti. Lumakad siya palapit ang kanyang taas at tindig ay tila lalong nagpaliit kay Lourdes. Sa loob ng 3 taon, ang alam ko lang sa'yo ay ang pangalan mo, mariin niyang sabi. At ngayon makikita kitang tumutugtog na parang profesional. Sagutin mo ako. Utos niya, ang boses ay tumigas. Anong alam ng isang katulong tungkol kay Chopin? Ang tanong ay parang isang sampal. Isang sampal na hindi tumama sa pisngi kundi sa kaluluwa. Sandaling natahimik si Lourdes. Dahan-ahan itinaas niya ang kanyang ulo.
Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala at napalitan ito ng isang bagay na mas matatag, isang bagay na hindi pa nakikita ni Ricardo. Dati dignidad, tumuwid ang kanyang likod. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay mahinahon, ngunit may bigat. Ang kaalaman po. Sabi niya nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ricardo, ay hindi pribilehiyo ng mayayaman lamang, sir. Ang sagot ay isang tahimik na pagsuway, isang paghamon sa mundong ginagalawan ni Ricardo kung saan ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa yaman nito. Para kay Ricardo, ito ay isang direktang pag-atake sa kanyang awtoridad. Hindi siya sanay na sinasagot lalo na ng isang empleyado. Isang madilim na galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay namula. Sumabog siya. Wala kang karapatan. Dumagundong ang kanyang boses sa buong sala na ikinatakot lalo ni Leo. Ako ang nagpapasweldo sa'yo. Ako ang amo dito. Hindi niya na napigilan ang sarili. Ang lahat ng kanyang pagkalito, pagkainis at nasaktang pride ay lumabas sa isang malupit na hatol. Sinisante na kita. Sigaw niya, ang daliri ay nakaturo sa pinto. Kutis, lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Ang sigaw ni Ricardo na, lumayas ka, ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na sala, tila isang kulog na yumanig sa pundasyon ng mansyon. Ngunit ang unang biktima ng kanyang bagsik ay hindi si Lourdes, isang matinis at nakakakilabot na iyak. Ang pumunit sa katahimikan, si Leo. Sa pagkarinig ng galit sa boses ng ama, ang bata ay bumitaw mula sa pagkakahawak kay Lourdes na para bang napaso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Bumagsak ang pader na panandaliang nawala at ang mundong puno ng kulay at musika ay biglang naging isang lugar ng kadiliman at ingay. Nagsimula siyang umiling-iling, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Hindi. Paulit-ulit niyang bulong bago ito naging isang sigaw na walang salita. Sa isang iglap ng purong sindak, natalisod siya paatras at sa kawalan ng balanse, sinimulan niyang iuntog ang kanyang ulo. Hindi sa dingding, kundi sa matigas na paa ng Steinway grand piano. Ang mismong instrumento na nagbigay sa kanya ng kaligayahan, ilang saglit lang ang nakalipas. Ang bawat pag-untog ay may kasamang malagim na tunog, isang desperadong pagpapakawala ng sakit na hindi niya kayang bigkasin. Si Ricardo ay nanigas. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Ito ang kanyang pinakamatinding bangungot. Ang mga ganitong krisis, ang mga meltdown, ay ang dahilan kung bakit siya umiiwas, kung bakit niya ipinapaubaya ang lahat sa mga profesional. Dahil sa harap ng ganitong tanawin siya, ay inutil. Isa siyang bilyonaryo na walang kayang gawin. Ngunit si Lourdes na siyang pinatutungkulan ng galit ay hindi natinag. Binaliwala niya ang utos na pagpapalayas. Binaliwala niya ang presensya ni Ricardo. Sa sandaling iyon, iisa lang ang mahalaga. Mabilis ngunit may kahinahunan lumuhod siya sa tabi ni Leo. Hindi niya ito sinubukang pigilan o yakapin ng sapilitan. Sa halip nagsimula siyang humimig, isang pamilyar na himig, ang parehong malambing na melodiya ng kanilang sayaw kanina. Ang kanyang boses ay isang sinulid ng liwanag sa gitna ng kadiliman ni Leo. Dahan-dahan ang kanyang himig ay naging mga salitang pabulong. Shh, andito lang ako, mahal. Ligtas ka. Ang mga pag-untog ni Leo ay unti-unting bumagal. Ang kanyang mga sigaw ay naging hikbi. Inilagay ni Lourdes ang kanyang kamay sa likod ng bata, hindi para pigilan, kundi para iparamdam na may kasama siya. Unti-unti itinigil ni Leo ang pananakit sa sarili at gumapang papalapit kay Lourdes, isinubsob ang kanyang umiiyak na mukha sa balikat nito. Niyakap siya ni Lourdes ng mahigpit habang patuloy sa kanyang paghimig. Ang sala ay napuno muli ng kanyang boses, hindi na boses ng takot, kundi boses ng isang kanlungan. Pinanood ni Ricardo ang lahat.
Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa kahihiyan. Sa sarili niyang pamamahay sa harap ng sarili niyang anak, siya ang estranghero. Siya ang panganib. At ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay kanyang hinamak at pinalayas ang siyang tanging lunas. Nang tuluyang kumalma si Leo, dahan-dahan itong inihiga ni Lourdes sa mahabang sofa. Kinumutan niya ito at hinaplos ang buhok hanggang sa ang mga mata nito ay pumikit sa pagod. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nang sa wakas ay humarap si Lourdes kay Ricardo, wala nang bakas ng takot sa kanyang muka. Ang naroon ay isang pagod na katatagan. Alam niyang wala na siyang dapat ikatakot. Tinanggal na siya sa trabaho. Wala na siyang babalikan. Si Ricardo ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mas mahina na, ngunit puno pa rin ng pagkalito. Ano? Paano mo ginawa yon? Hindi po ito mahika, sir. Sagot ni Lourdes, ang tono ay hindi na sumusuyo. Ito po ay pag-unawa. Hindi na napigilan ni Ricardo ang sarili. Kailangan kong malaman. Sabi niya, ang kanyang pagiging arogante ay napalitan ng desperadong pangangailangan para sa isang paliwanag. Sino ka ba talaga? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Lourdes. Alam niyang ito na ang sandali. Wala nang dahilan para magtago. Hindi po ako palaging tagapaglinis, Sir Ricardo. Panimula niya ang kanyang mga salita ay tila nagmula sa isang malayong lugar, isang ibang buhay. Ang akahing ama ay si Profesor Manuel de Leon, isang guro ng music theory sa Universidad ng Pilipinas. Ang aking ina naman, si Teresa, ang dating principal cellist ng Philippine Philharmonic Orchestra. Bawat salita ay isang dagok sa kaibuturan ng pagkatao ni Ricardo, Universidad ng Pilipinas. Philippine Philharmonic Orchestra. Ito ay mga pangalan ng institusyong iginagalang mundo ng sining at talino na malayong malayo sa inaakala niyang pinagmulan ni Lourdes. Lumaki po ako sa bahay na puno ng musika. Ang mga laruan ko ay hindi manika, kundi mga lumang piyesa ni Bach at Mozart. Sa edad na 15, nanalo po ako ng scholarship para mag-aral sa Vienna Conservatory of Music. Vienna. Ang pangalan ng lugar ay tila isang bomba na sumabog sa isipan ni Ricardo. Ngunit bago pa man niya matunaw ang lahat ng impormasyon, isang matinis na tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang telepono ng mansyon. Naiiritang sinagot ito ni Ricardo. Hello, Ricardo darling. Isang boses ng babae na matinis at puno ng awtoridad ang narinig mula sa kabilang linya. Isang boses na kilalang kilala niya at kinasusuklaman. Si Doña Victoria, ang kanyang biyenan, ang ina ng kanyang yumaong asawa. Victoria. Walang ganang sagot ni Ricardo. I'm just calling to confirm. Darating ako this weekend. Kailangan na nating pag-usapan ng masinsinan ang kinabukasan ni Leo. Sabi nito, ang bawat salita ay may nakatagong banta. That special facility in Switzerland has an opening next month. It's time to be practical, Ricardo. Hindi natin siya maaring itago habang buhay. Naramdaman ni Ricardo na kumukulo ang kanyang dugo. We will talk when you get here, Victoria. Ibababa na sana niya ang telepono nang magsalita muli ang biyenan. And Ricardo. Dagdag nito, ang boses ay lalong tumalas. Siguraduhin mong malinis ang bahay. I don't want any unpleasantness. Marahas na ibinaba ni Ricardo ang telepono. Ang pagdating ni Victoria ay parating isang unos. Huminga siya ng malalim at muling humarap kay Lourdes. Ang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng problema sa kanyang anak at sa banta ng kanyang biyenan. Nais na niyang tapusin ang usapan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, alam niyang hindi pa tapos si Lourdes. Sir Ricardo, sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Tinitigan niya ito ng diretso, walang pag-aalinlangan. Hindi pa po tapos ang kwento ko. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa mukha ni Ricardo. Ang pinakamahalagang bahagi, patuloy ni Lourdes,
Ang dahilan kung bakit naiintindihan ko si Leo. Hindi niyo pa po naririnig. Nananatiling nakatayo si Ricardo tila isang estatwa sa sarili niyang sala naghihintay. Ang hangin sa pagitan nila ni Lourdes ay mabigat puno ng mga salitang hindi pa nabibigkas. Ang mga basag na piraso ng nakaraan ni Lourdes ay nakakalat sa sahig na marmol at ngayon, hawak niya ang huling piraso ang pinakamahalaga sa lahat. Huminga ng malalim si Lourdes, tila kumukuha ng lakas mula sa isang balon ng kalungkutan na matagal na niyang itinatago. Pagkatapos kong tumalikod sa Vienna, panimula niya ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag, bumalik ako sa Pilipinas na puno ng pangarap. Ngunit ang buhay ay may sariling paraan ng pagwasak sa mga ito. Ikinuwento niya ang biglaang pagbagsak ng kalusugan ng kanyang ama, isang stroke, na ninakaw. Hindi lang ang lakas nito, kundi pati na rin ang musika sa kanyang kaluluwa. Ang dating propesor na kayang ipaliwanag ang pinakakomplikadong komposisyon ay hirap nang bumuo ng isang buong pangungusap. Kasunod nito, ang dahan-dahang paglubog ng kanyang ina sa isang malalim na depresyon, isang kalungkutang kumitil sa liwanag ng kanilang tahanan. Ang mga bayarin sa ospital ay parang isang dambuhalang halimaw na unti-unting lumalamon sa lahat ng aming naipon. Patuloy niya. Ibinenta ko ang alahas ni inay. Ibinenta ko ang mga antigong kasangkapan. At ang pinakamasakit sa lahat, huminto siya sandali at isang anino ng matinding sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Ibinenta ko ang aking piano, isang Bösendorfer na minana ko pa sa aking lola. Bawat teklado noon ay parang isang piraso ng aking pagkatao. Habang nagsasalita si Lourdes, si Ricardo ay nakikinig lamang. Bawat salita ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na hindi pamilyar sa kanya kahihiyan. Naalala niya ang sarili niyang piano, ang Steinway, na nagkakahalaga ng 10 milyon na binili niya hindi dahil sa pagmamahal sa musika, kundi para lamang ipagmayabang. Isang palamuti. Samantalang ang babaeng nasa harapan niya ay napilitang isuko ang kaluluwa niya para lamang sa pera. Para mabuhay at para sa kanilang mga gamot, tinanggap ko ang kahit anong trabaho. Sabi ni Lourdes. Naglilinis ako ng mga opisina sa umaga. Nagbibigay ng private piano lessons sa hapon. Tumutugtog sa mga lobby ng hotel sa gabi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nakakatawa, hindi po ba ako na dapat ay nasa entablado ng Cultural Center of the Philippines ay nagtuturo ng mga simpleng do-re-mi sa mga batang ang tanging interes sa musika ay para idagdag sa listahan ng kanilang mga achievements. Ang mga salitang iyon ay direktang tumama kay Ricardo. Siya ang tipo ng kliyenteng tinutukoy ni Lourdes. Siya ang uri ng taong kumukuha ng mga tutor para sa prestihiyo, hindi para sa tunay na pagkatuto. Ngunit ang lahat ng iyon, ang pagod ang sakripisyo, ay hindi ang pinakamabigat kong pinasan. Sabi ni Lourdes, at sa puntong iyon, tinitigan niya si Ricardo ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalim tila tumatago sa lahat ng pader na binuo ni Ricardo sa paligid ng kanyang puso. Dahil meron po akong anak na babae. Ang 4 na salitang iyon ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napaurong siya ng bahagya, hindi makapaniwala. Isang anak. Sa loob ng 3 taon ni minsan ay hindi pumasok sa isip niyang tanungin kung may pamilya ba si Lourdes. Para sa kanya isa lamang siyang uniforme, isang pares ng mga kamay na naglilinis ng kanyang bahay. Ang pangalan niya ay Mia, sabi ni Lourdes. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanilang pag-uusap, isang sinag ng purong pagmamahal ang nagliwanag sa kanyang mukha. Siya po ay 12 taong gulang na ngayon. Bago pa man makabawi si Ricardo, sa kanyang pagkabigla ibinigay ni Lourdes ang huling pinakamatinding dagok. Si Mia po, sabi niya ang kanyang boses ay bumaba sa isang halos pabulong na tono
ay nasa autism spectrum din. Kung ang mga naunang revelasyon ay mga suntok, ito ay isang kidlat na humati sa mundo ni Ricardo. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang pambihirang pasensya, ang hindi maipaliwanag na koneksyon, ang sayaw, ang musika, ang ngiti ni Leo. Hindi ito mahika, hindi ito swerte, ito ay karanasan. Ito ay taon ng sakripisyo, pag-aaral at pagmamahal ng isang ina na ginawa ang lahat para sa kanyang sariling anak. Ito ay isang kaalamang hinubog ng luha at pag-asa. Napatingin si Ricardo kay Leo na mahimbing na natutulog sa sofa, walang kamalay-malay, sa bagyong emosyonal na nagaganap sa paligid niya. At pagkatapos ay tumingin siya kay Lourdes, hindi na bilang isang kasambahay, kundi bilang isang kapwa magulang na dumaan sa isang laban na hindi niya kayang unawain. Ang lahat ng kanyang galit ay naglaho na palitan ng isang malalim at nakakainis na pakiramdam ng sarili niyang kakulangan. Nakatayo si Lourdes sa kanyang harapan, pagod, ngunit buo ang pagkatao. Inilatag na niya ang lahat ng baraha sa mesa. Ngayon siya naman, ang may hawak ng kapangyarihan. Tinitigan niya si Ricardo, ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatanong ng awa kundi ng pag-unawa. At sa huli, binitawan niya ang tanong na wawasak sa natitirang depensa ng bilyonaryo. Naiintindihan ko ang anak ninyo. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat ng kanyang pinagdaanan dahil araw-araw kong isinasabuha ay ang hirap at saya ng kalagayan niya. Pero kayo, Sir Ricardo, huminto siya sandali, hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Ano po ba talaga ang naiintindihan ninyo sa sarili ninyong anak? Hindi pa man sumasapit ang Sabado, isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang pumarada sa tapat ng mansyon. Isang unipormadong driver ang mabilis na bumaba upang buksan ang pinto sa likuran. Unang lumabas ang isang sapatos na may tatak disenyo, sinundan ng isang figura ng babae na tila inukit mula sa yelo at karangyaan. Si Doña Victoria ay dumating. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ang suot niyang damit ay simple ngunit mamahalin, at ang mga alahas sa kanyang leeg at mga daliri ay hindi mag-arbo ngunit sumisigaw ng lumang yaman. Bumaba siya na parang isang reyna na sinusuri ang kanyang nasasakupan, at ang kanyang mga mata, kasing talim ng patalim, ay agad na hinanap ang mga kapintasan. Ricardo, bati niya pagpasok sa pinto. Ang kanyang boses ay hindi mainit, kundi isang formalidad. Hindi siya yumakap o humalik. Sa halip, ang kanyang daliri ay marahang dumampi sa isang florera sa may pasukan. Nalalanta na ang mga bulaklak at may alikabok. Si Ricardo, na sumalubong sa kanya, ay nagpigil ng isang buntong hininga. Maaga ka, Victoria. Ang oras ay para sa mga taong naghihintay. Ako, kumikilos ako. Matigas niyang sagot. Ang kanyang tingin ay lumibot sa sala na para bang sinusuri ang bawat sulok. Nasaan ang bata? Hindi niya tinawag na apo. Ito ay palaging ang bata. Sa sandaling iyon, lumabas si Leo mula sa hardin, kasunod si Lourdes na may bitbit na isang baso ng tubig para sa bata. Nang makita ni Leo ang kanyang lola, walang emosyon na gumuhit sa kanyang mukha. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, patungo sa sofa, tila hangin lamang si Victoria na dumaan. Kumunot ang noo ni Doña Victoria, isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Leo, batiin mo ang iyong lola. Ang kanyang boses ay pilit na pinatamis, ngunit may nanunuot na kamandag. Si Leo ay hindi lumingon. Ang atensyon ni Victoria ay biglang nabaling kay Lourdes, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, naghihintay ng pagkakataon na makalayo. Isang tingin ng purong pagkamuhi at pagdududa ang ipinukol niya sa kasambahay. Nakita niya kung paanong ang mga mata ni Leo ay panakaw na sumusulyap kay Lourdes, na para bang ito ang kanyang ligtas na kanlungan, at yun ang nagpasiklab sa kanyang galit.
Ricardo, sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Ano ito? Anong pinapakain ng katulong na ito sa apo ko at sa kanya lang lumalapit para siyang kinukulam? Ang salitang katulong ay binitawan niya na parang isang maruming basahan. Si Lourdes ay napayuko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang baso. Hindi sumagot si Ricardo, ngunit nagtiim ang kanyang bagang. Naramdaman ni Victoria ang kanyang kalamangan. Tumayo siya at lumapit kay Leo, isang mapanuring tingin ang ibinigay mula ulo hanggang paa. Halika dito, bata ka. Sa akin ka lalapit, hindi sa kung sino-sino lang. Utos niya sabay hawi sa kamay ni Leo para hilahin ito palayo sa sofa. Isang matinis na sigaw ang kumawala kay Leo. Ang biglaang paghawak ang matigas na boses ito ay isang pag-atake sa kanyang ligtas na mundo. Agad siyang pumiglas at tumakbo, hindi patungo kay Ricardo, kundi sa likod ni Lourdes. Niyakap niya ng mahigpit ang mga binti ng kasambahay na para bang ito ang tanging pader na magpoprotekta sa kanya mula sa paparating na bagyo. Ang eksena ay isang sampal sa mukha ni Victoria. Ang pagpili ng bata ay malinaw at iyon ang hindi niya matanggap. Walang hiya. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Bitawan mo ang apo ko. Sumugod siya patungo kay Lourdes, ang kanyang kamay ay nakaumang para kunin si Leo. Ngunit si Lourdes, sa isang iglap ng purong maternal instinct, ay yumuko at niyakap si Leo ginamit ang sariling katawan bilang pananggalang. Ang pagsuway na yon ang naging huling patak. Ang kontrol ni Victoria ay gumuho. Sa sobrang galit, itinaas niya ang kanyang kamay. Pak! Isang malutong na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang ulo ni Lourdes ay tumagilid. Isang mapulang marka ang agad na gumuhit sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, hindi sa sakit, kundi sa purong pagkabigla. Si Leo ay sumigaw ng mas malakas, isang sigaw ng takot para sa taong kanyang kanlungan. Sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Ricardo. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng takot, ang lahat ng pagkukulang ay naglaho. Napalitan ito ng isang malinaw at nag-aapoy na damdamin. Puot. Hindi na siya nag-isip. Kumilos siya. Sa coffee table sa pagitan nila, may isang pitzel ng tubig at isang baso. Sa bilis na hindi niya akalain na taglay niya, dinampot niya ang pitzel. At sa isang marahas na galaw, ibinuhos niya ang buong laman nito, tubig, yelo at mga hiwa ng lemon, diretso sa mukha at katawan ng kanyang biyenan. Splash! Ang malamig na tubig ay tila isang bomba na sumabog sa perpektong ayos ni Doña Victoria. Ang kanyang mamahaling buhok ay bumagsak. Ang kanyang makeup ay kumalat. Ang kanyang damit na sutla ay dumikit sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Nakatayo si Ricardo sa kanyang harapan, ang dibdib ay umaalon sa galit. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay hindi pa sigaw. Ito ay mas masahol. Ito ay malamig, kontrolado at puno ng banta. Huwag na huwag mo na silang sasaktan ulit. Nanginginig si Doña Victoria, hindi sa lamig, kundi sa sukdulang kahihiyan at galit. Tumingin siya kay Ricardo na para bang ito ay isang halimaw. Ricardo? Nagsimula siyang magsalita, ngunit ang boses niya ay nabasag. Umalis ka, utos ni Ricardo. Ngayon din, isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Pagkatapos ang mukha ni Victoria ay nagbago, naging isang maskara ng purong pagkamuhi. Ang kanyang boses ay hindi na kontrolado. Ito ay isang matinis na sigaw na puno ng lason. Magsisisi ka rito, Ricardo. Tandaan mo ang araw na ito. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Mabilis siyang tumalikod. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit.
Pabalang niyang isinara ang pinto ang kalabog. Ay yumanig, sa buong kabahayan nag-iwan ng isang nagbabantang katahimikan sa kanyang paglisan. Nang sumara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa sigawan. Ang hangin ay mabigat, tila na puno ng mga di nakikitang abo mula sa sumabog na bulkan ng galit. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hikbi ni Leo na mahigpit pa ring nakayakap sa mga binti ni Lourdes. Si Ricardo ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang kamay ay nakakuyom pa rin sa hawakan ng walang lamang pitsel. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Isang bahagi niya ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Ngunit isang mas malaking bahagi niya ang nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman katarungan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ipinaglaban niya ang isang bagay na tunay na mahalaga. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pitsel sa mesa, ang tunog ng salamin sa kahoy ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Lourdes. Nakaluhod pa rin ito sa sahig, ang isang kamay ay mahigpit na nakayakap kay Leo, habang ang isa naman ay nakahawak sa kanyang namumulang pisngi kung saan tumama ang sampal. Ang kanyang buhok ay bahagyang nagulo, ngunit ang kanyang mga mata, nang magtama ang kanilang paningin, ay hindi nagpapakita ng takot o galit. Ang naroon ay pagod at isang bakas ng pagtataka. Automatikong humakbang si Ricardo palapit. "Lourdes, ayos ka lang ba?" Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Walang pag-aalinlangan, walang pagkalkula. Isang simpleng tanong ng isang taong nag-aalala. Tumango lamang si Lourdes, hindi pa rin makapagsalita. Nakita ni Ricardo ang pulang marka sa pisngi nito at isang matinding kirot ng pagkakasala ang tumusok sa kanyang dibdib. Kahit hindi siya ang nanakit, nangyari ito sa ilalim ng kanyang bubong. Nangyari ito dahil sa kanyang pamilya. "Patawad," sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buong buhay bilang isang matanda na humingi siya ng tawad ng may buong katapatan. "Hindi ko dapat hinayaan na mangyari yon." Hindi sumagot si Lourdes. Sa halip, ang kanyang buong atensyon ay ibinaling kay Leo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ng bata. "Shh! Tapos na, mahal. Wala na siya. Ligtas na tayo." Unti-unting tumigil sa pag-iyak si Leo, ngunit ang panginginig ng kanyang maliit na katawan ay nanatili. Naramdaman ni Ricardo ang isang malakas na pagnanais na lumapit na damayan ang sariling anak. Humakbang siya, iniunat ang kanyang kamay. "Leo, anak." Ngunit sa paglapit niya, muling nanigas ang katawan ni Leo. Mas lalo nitong isinubsob ang mukha kay Lourdes, tila isang hayop na nagtatago mula sa isang mandaragit. Ang simpleng kilos na yon ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong sampal. Ang kanyang sariling anak ay takot sa kanya. Para kay Leo, siya at si Victoria ay iisa ang banta, ang ingay, ang panganib. Napatigil si Ricardo, ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Mayroon siyang bilyon-bilyong piso. May kapangyarihan siyang magpatakbo ng isang korporasyon, ngunit hindi niya kayang patahanin ang kanyang nag-iisang anak. Tumingala siya kay Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng gumuho, na basag na parang salamin sa sahig. "Anong gagawin ko?" Halos pabulong niyang tanong, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang nawawalang ama. "Hindi ko alam kung paano." Tinitigan siya ni Lourdes. Sa mga mata nito, nakita ni Ricardo ang pag-unawa, hindi panghuhusga. Dahan-dahan itong tumayo, akay-akay pa rin si Leo. "Hindi po siya takot sa inyo, Sir Ricardo." Mahinahon niyang sabi, ang kanyang boses ay parang isang gamot. Takot po siya sa ingay, sa galit. Para sa kanya ang mundo ay dapat laging kalmado.
at predictable. Hindi na siya si Lourdes na kasambahay, siya na ngayon ang gabay. Magsimula po tayo sa mga maliliit na bagay. Sabi niya, dinala niya si Leo sa sofa at marahang pinaupo. Kumuha siya ng isang maliit at malambot na unan na may tela na gusto ni Leo. Hawakan niyo po ito. Iniabot niya ang unan kay Ricardo na nag-aalangang kinuha ito. Umupo po kayo sa sahig ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Huwag po kayong magsasalita. Hayaan niyo lang po siyang masanay sa presensya ninyo na walang banta. Sumunod si Ricardo. Pakiramdam niya ay isa siyang estudyante sa unang araw ng klase. Umupo siya sa malamig na sahig na marmol, hawak ang unan at naghintay. Ayaw po niya sa malalakas na tunog, patuloy ni Lourdes na para bang isinasali ng isang lihim na wika. Pero gusto niya ang pakiramdam ng malambot na tela. Mahilig po siya sa tinapay na hiniwa, na parang bituin, pero ayaw niya kapag bilog. Kapag gabi, kailangan pong bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto niya, pero dapat patay ang lahat ng ilaw sa pasilyo. Bawat detalye ay isang revelasyon para kay Ricardo. Ito ang mga sikreto ng mundo ng kanyang anak, mga sikretong hindi niya kailanman inalam. Nakatitig lamang siya kay Leo, na panakaw na sumusulyap sa kanya sinusuri kung ligtas ba ang paligid. Isang matinding pagsisisi ang bumuhos sa puso ni Ricardo. Pagsisisi para sa mga taon na nasayang, para sa mga pagkakataong pinalampas. Napagtanto niya na ang pagiging isang ama ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat ng materyal na bagay. Ito ay tungkol sa pag-alam kung anong hugis ng tinapay ang magpapasaya sa iyong anak. Tumingala siya kay Lourdes, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Ang unos ay tapos na. Ngayon na ang oras para linisin ang mga kalat at magsimulang muli. Turuan mo ako, sabi niya, at sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng utos. Ito ay isang pakiusap, isang pagsusumamo mula sa isang taong handa ng matuto. Turuan mo akong maging ama sa sarili kong anak. Kinaumagahan isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyari sa mansyon ng mga Santos. Sa halip na ang ugong ng Mercedes-Benz ni Ricardo paalis ng garahe ang marinig, pagsapit ng 7:00 ang namayani ay katahimikan. Kinansela niya ang lahat ng kanyang meeting. Walang tawag sa telepono, walang pagsusuri ng stock market. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa isang misyon na mas mahalaga kaysa sa kahit anong business deal. Ang unang utos ni Lourdes ay simple magmasid. Kaya't sa buong umaga, ginawa ni Ricardo ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Umupo siya sa isang sulok ng playroom ni Leo, hindi bilang isang hari sa kanyang trono, kundi bilang isang anino. Pinanood niya ang bawat kilos ng kanyang anak. Napanood niya kung paano maingat na inihanay ni Leo ang kanyang mga laruang sasakyan ayon sa kulay, hindi ayon sa laki. Napanood niya kung paano ito tumitigil at nakikinig nang may matinding konsentrasyon tuwing may dumadaang ibon sa bintana. Napanood niya ang maliliit na pagkunot ng noo nito kapag may tunog na hindi pamilyar at ang bahagyang pagngiti kapag nasinaga ng araw ang isang piraso ng alikabok na lumulutang sa hangin. Para kay Ricardo ito ay pagpasok sa isang bagong dimensyon. Ang anak na dati niyang tinitingnan bilang isang problema na kailangang ayusin ay unti-unting nagiging isang individual na may sariling wika, sariling ritmo, at sariling kagandahan. Sa tanghalian, sinubukan ni Ricardo ang kanyang unang aktibong gawain. Sa ilalim ng maingat na paggabay ni Lourdes, kumuha siya ng isang hiwa ng tinapay at isang star-shaped na cookie cutter. Ang kanyang malalaking kamay na sanay sa pagpirma ng mga tseke at paghawak ng mga papeles ng kontrata ay tila naging napakat-clumsy. Ang unang bituin ay nasira. Ang pangalawa ay naging tabingi. Nais na sana niyang mainis, ngunit nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ni Lourdes. Isang ngiti na hindi mapang-asar kundi nag-iengganyo. Huminga siya ng malalim at sinubukan muli. Sa wakas,
Nakagawa siya ng isang perpektong bituin. Nang ilapag ni Lourdes ang plato sa harap ni Leo ang bata, ay tumitig muna sa tinapay, pagkatapos ay sa ama. Walang salitang namutawi, ngunit kinuha ni Leo ang tinapay at kinain ito. Para kay Ricardo, ang simpleng kilos na yon ay parang isang multimilyong kasunduan na matagumpay na naisara. Sa kalagitnaan ng hapon habang abala si Ricardo sa kanyang pag-aaral, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula sa abogado ng pamilya ni Victoria. Ang mensahe ay maikli, ngunit puno ng banta, nagpapahiwatig ng posibleng legal na aksyon tungkol sa kapakanan ni Leo. Ilang araw lang ang nakalipas, ang ganitong email ay magdudulot sa kanya ng matinding stress. Ngayon, tinitigan lang niya ito sandali. Pagkatapos, ay walang pag-aalinlangang pinindot ang delete button. Haharapin niya iyon sa tamang panahon. Ngayon, may mas mahalaga siyang laban na kailangang ipanalo. Oras na pondili. Mahinang sabi ni Lourdes mula sa may pintuan ng sala. Sumunod si Ricardo. Naupo si Lourdes sa harap ng Steinway piano, ang kanyang natural na trono. Ngunit bago siya magsimulang tumugtog, lumingon siya kay Ricardo. Umupo po kayo sa tabi ko sa sahig, sabi niya. Nag-alinlangan si Ricardo, ngunit nakita niya ang kahulugan sa mga mata ni Lourdes. Sumunod siya umupo sa malamig na sahig na marmol, ilang talampakan lang ang layo mula sa piano bench. Nagsimulang tumugtog si Lourdes, isang pamilyar na himig. Clair de Lune ni Debussy. Ang mga nota ay malambot at parang tubig na umaagos pumupuno sa bawat sulok ng tahimik na silid. Gaya ng inaasahan, pumasok si Leo sa sala. Karaniwan dumidiretso ito sa tabi ni Lourdes, ngunit ngayon natigilan ito nang makita ang ama na nakaupo sa sahig. Tumigil ito sa may pintuan, nagmamasid nag-aaral. Si Ricardo ay hindi gumalaw, hindi siya nagsalita. Ang tanging ginawa niya ay ang makinig sa musika. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, hinahayaan ang sarili na damhin ang bawat nota. Dahan-dahan humakbang si Leo papasok. Isang hakbang, tapos isa pa. Maingat, maingat. Hindi ito lumapit kay Lourdes, hindi rin ito lumapit kay Ricardo. Sa halip, pumunta ito sa isang basket ng mga laruan sa sulok at kinuha ang isang makulay na wooden block. Hawak-hawak ang block, dahan-dahan itong lumapit sa lugar kung saan nakaupo si Ricardo. Tumigil ito sa kanyang harapan. Tinitigan niya ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pag-aaral. Nagpatuloy ang musika. Ang puso ni Ricardo ay tumitibok ng napakabilis. Halos hindi siya makahinga. Pagkatapos sa isang kilos na napakabagal at napaka-deliberate, iniunat ni Leo ang kanyang kamay. Inilagay niya ang wooden block sa sahig sa pagitan mismo ng kanyang mga paa at ng mga paa ni Ricardo. Hindi niya ito ibinigay, inilagay niya lang doon. Isang alay, isang paanyaya, isang tulay. Pagkatapos umupo si Leo sa sahig, mga ilang talampakan din ang layo, at nakinig sa musika kasama ng kanyang ama. Nang matapos ang himig, isang luha ang tumulo mula sa mga mata ni Ricardo. Mabilis niya itong pinunasan. Nagpatuloy ang katahimikan. Si Ricardo, si Leo, si Lourdes. 3 tao sa iisang silid, pinag-isa ng musika at ng isang maliit na piraso ng kahoy. Maya-maya, tumingin si Ricardo kay Lourdes na nakangiti sa kanila mula sa piano. Sa mga mata niya nakita ni Ricardo ang isang pag-aproba. Isang pagkilala sa maliit ngunit napakalaking tagumpay. Sa sandaling iyon, isang bagong desisyon ang nabuo sa isipan ni Ricardo. Hindi na ito tungkol lamang sa pag-unawa kay Leo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pamilya. Gusto kong makilala si Mia. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong tuklas na katatagan at pag-asa. Kinabukasan, ipinatawag ni Ricardo si Lourdes sa kanyang home office. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat ay iba na. Wala na ang malamig at nagmamataas na si Sir Ricardo. Sa halip, ang sumalubong sa kanya ay isang lalaking nakasuot lamang ng simpleng polo shirt. Ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko.
Ang mesa niya na karaniwang puno ng mga dokumento ng negosyo ay malinis maliban sa isang solong folder na nakapatong sa gitna. At ang pinakamalaking pagkakaiba, imbes na manatili sa likod ng kanyang malaking mesa na parang isang hari sa kanyang trono, si Ricardo ay tumayo at itinuro ang upuan sa harap. Ang upuan para sa mga kliyente, para sa mga bisita, para sa mga kapantay. Maupo ka, Lourdes. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng respeto. Nag-aalangang umupo si Lourdes, ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang pakiramdam ay bago at medyo nakakailang. Sa loob ng 3 taon, ang tanging dahilan kung bakit siya pumapasok sa silid na yon ay para maglinis. Hindi umupo si Ricardo. Sa halip, sumandal siya sa gilid ng kanyang mesa, isang kilos na nag-aalis ng anumang bakas ng pagiging superior. May mga bagay tayong kailangang ayusin. Panimula niya, tinitigan niya si Lourdes ng diretso sa mata. Ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw, binago nila ang lahat at hindi na tama na magpatuloy tayo sa dating kalakaran. Kinuha niya ang folder mula sa mesa at iniabot kay Lourdes. Pakibasa mo. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ni Lourdes habang binubuksan ang folder. Inaasahan niya ang isang severance pay, isang pinal na kasunduan. Ngunit ang nakasulat sa itaas ng dokumento ay hindi ang inaasahan niya. Employment contract, child development specialist and companion. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Dahan-dahan niyang binasa ang mga nilalaman, ang bawat salita ay tila tumatagos sa kanyang puso. Ang kontrata ay hindi na para sa isang kasambahay. Ang job description ay detalyado, pag-aalaga, paggabay at pagpapatupad ng mga developmental at therapeutic activities para sa kapakanan ni Leo Santos. Pagkatapos ay nakita niya ang sahod. Ang numero ay napakalaki, halos hindi ka pani-paniwala. Ito ay higit sa 3 beses ng kanyang kasalukuyang sahod. Isang halaga na hindi niya kailanman pinangarap na kitain sa loob ng isang buwan. Ngunit hindi pa doon natatapos. Sa ilalim ng sahod, may mga nakalistang benepisyo, comprehensive health insurance for Ms. Lourdes de Leon and her dependent Mia de Leon. At sa ilalim niyon, educational fund provision for Mia de Leon. Ang mga salita ay nagsimulang lumabo sa kanyang paningin habang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sunod-sunod na tumulo ang mga luhang, matagal na niyang kinimkim, luha ng pagod ng sakripisyo ng hirap. Ngunit ngayon, ang mga ito ay luha ng cousinette at cousinette. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Bakit po ninyo ginagawa ito? Isang maliit at tapat na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ricardo. Dahil ito ang tama. Sagot niya. Sa loob ng 2 taon, ginagawa mo na ang trabahong ito nang walang tamang pagkilala at kabayaran. Binigay mo sa anak ko ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ko. Ito ay isang maliit na paraan para itama ang pagkakamali ko. Huminga siya ng malalim. Ginawa mo ito para iligtas ang anak ko, Lourdes. Pero ang totoo, iniligtas mo rin ako. Hindi na napigilan ni Lourdes ang sarili. Hayagan na siyang umiyak, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang bigat na pasan niya sa loob ng maraming taon ay tila biglang gumaan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang maliit na figura ang lumitaw sa nakaawang na pinto ng opisina, si Leo. Karaniwan hindi ito pumapasok sa silid na yon. Ito ang teritoryo ng kanyang ama. Ngunit narinig niya ang pag-iyak ni Lourdes at ang tunog na yon ay tila isang magnet na humila sa kanya. Dahan-dahan itong pumasok, ang mga mata ay nakatuon kay Lourdes. Pagkatapos ang tingin nito ay bumaling kay Ricardo na nakatingin din sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata ng ama ay hindi na malamig at malayo.
Ang mga ito ay puno ng init ng pagtanggap. Isang bagay na pambihira ang nangyari. Sa halip na umatras, humakbang si Leo palapit kay Ricardo. Tumigil ito sa kanyang harapan. Itinaas nito ang kanyang ulo at tinitigan ang kanyang ama nang may kalinawan na hindi pa kailanman nakita ni Ricardo dati. At mula sa mga labi ng bata, isang salita ang nabuo. Mahina, nag-aalangan, ngunit malinaw. Papa. Ang dalawang pantig na yon ay tumama sa puso ni Ricardo na parang isang kulog at kidlat. Ang lahat ng hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang oras ay tumigil. Naramdaman niyang namuo ang sarili niyang mga luha. Ang bilyonaryo, ang kinatatakutang CEO, ang taong bakal ay naiiyak sa harap ng kanyang kasambahay dahil sa isang salita mula sa kanyang anak. Oo, anak. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Si Papa. Ngunit bago pa man niya matunaw ang milagrong yon, tumingin siya kay Lourdes na ngayon ay nakangiti na sa gitna ng kanyang mga luha. Alam niyang may isa pa siyang kailangang gawin. May isa pa akong kondisyon. Sabi ni Ricardo, isang bagong kislap ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nag-aalalang tumingin si Lourdes. Ang talento mo sa pagtugtog, hindi pwedeng manatili lang sa loob ng mga dingding na ito, sabi ni Ricardo. May mga kilala ako sa mundo ng musika, ang direktor ng CCP, mga event organizer. Gusto kong tulungan kang makabalik sa entablado. Dumating ang Sabado na may dalang sikat ng araw na tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Ang mansyon na dati isang malamig na museo ay nagkaroon ng kakaibang sigla. Si Ricardo mismo ang nag-ayos ng mga sariwang bulaklak sa mga florera, isang gawain na dati ipinapaubaya niya sa mga katulong. Si Leo naman ay nakaupo sa may bintana, tahimik na nagmamasid sa daan, tila may hinihintay na isang mahalagang panauhin. Nang pumarada ang isang taxi sa tapat ng gate, sabay na napatingin ang mag-ama. Bumaba mula rito si Lourdes at kasunod niya ay isang batang babae na may mahabang itim na buhok at malalaking matatalinong mata. Si Mia. Hawak ni Lourdes ang kamay ng anak habang naglalakad sila patungo sa malaking pinto. Bawat hakbang ni Mia ay may halong pagkamangha at bahagyang pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye ng malawak na hardin. Sa halip na hintayin sila sa loob, si Ricardo mismo ang lumabas upang salubungin sila sa may pintuan kasama si Leo na tahimik na nakasunod sa kanyang gilid. Maligayang pagdating. Sabi ni Ricardo, ang kanyang mabanang ngiti ay hindi pilit, kundi totoo at mainit. Tumingin siya kay Mia. Ikaw siguro si Mia. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Ricardo, ang tatay ni Leo. Hindi siya nagpakilala bilang Sir Ricardo. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang ama. Si Mia ay bahagyang nagtago sa likod ng kanyang ina, ngunit hindi nagpakita ng takot. Sa halip ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kuryosidad. Tinitigan niya si Ricardo, pagkatapos ay si Leo. Isang tahimik na pagkilatis ang naganap. Halikayo, pasok kayo, anyaya ni Ricardo. Sa loob ng sala ang lahat ay inihanda. Inalis ni Ricardo ang mga babasaging palamuti sa coffee table at pinalitan ito ng mga art materials, makukulay na papel Crayola at isang set ng watercolor. Batay sa mga kwento ni Lourdes, alam niyang mahilig gumuhit si Mia. Ngunit ang unang pagkikita ni Leo at Mia ay puno ng isang mahinahon, ngunit mabigat na katahimikan. Hindi sila nagsalita, hindi sila naglapitan. Umupo si Leo sa isang dulo ng sofa, mahigpit na hawak ang kanyang paboritong wooden block. Si Mia naman ay umupo sa kabilang dulo, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Ang espasyo sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. Si Ricardo at Lourdes ay nagmamasid mula sa di kalayuan, kapwa may halong kaba at pag-asa. Pinigilan ni Ricardo ang sarili na magsalita, na pilitin silang maglaro. Natutunan niya mula kay Lourdes na ang mundo ng mga batang tulad nila
ay may sariling oras, sariling ritmo. Ang pagpilit ay isang anyo ng pagsalakay. Lumipas ang ilang minuto na tila mga oras. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-ikot ng orasan sa dingding. Maya-maya, dahan-dahang kinuha ni Mia ang kanyang maliit na backpack. Mula rito, inilabas niya hindi ang mga art materials na inihanda ni Ricardo, kundi ang isang tablet. Binuksan niya ito sa isang drawing application. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw sa screen nang may pambihirang bilis at katiyakan. Isang imahe ang unti-unting nabuo, isang malaking puno na may mga dahong kulay bahaghari. Ang paggalaw at ang mga matingkad na kulay sa screen ay tila isang paanyaya. Dahan-dahan bumaba si Leo mula sa sofa. Maingat. Bawat hakbang ay sinusuri. Lumapit siya hindi kay Mia kundi sa tablet. Tumigil siya sa tabi ng sofa at yumuko ng bahagya para mas makita ang ginuguhit. Hindi pa rin sila nagsasalita. Nagpatuloy si Mia sa pagguhit. Nagdagdag siya ng isang ibon sa sanga ng puno. Kulay asul. Pagkatapos isang bagay ang nangyari. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Ang kanyang daliri na karaniwang nakakuyom ay dahan-dahang iniunat. Itinuro niya ang ibon sa screen at pagkatapos ay itinuro niya ang isang maliit na bahagi ng kalangitan sa labas ng bintana kung saan may mga totoong ibon na lumilipad. Isang koneksyon, isang mensahe. Tumigil sa pagguhit si Mia, tumingala siya at tinitigan si Leo. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Isang tahimik na pag-uusap ang naganap, isang pag-uunawaan na hindi nangangailangan ng mga salita. Ngumiti si Mia, isang maliit na hihiyang ngiti. Pagkatapos inislide niya ang tablet sa ibabaw ng sofa, palapit kay Leo. Isang alok. Nag-alinlangan si Leo sandali. Tumingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Lourdes. Nakita niya ang pag-engganyo sa kanilang mga mukha. Dahan-dahan umupo si Leo sa sahig sa tabi ng sofa sa harap ng tablet. Iniunat niya ang kanyang daliri at pinindot ang kulay dilaw. Pagkatapos ay gumuhiit siya ng isang maliit at hindi perpektong bilog sa tabi ng puno ni Mia. Isang araw. Hindi na napigilan ni Lourdes ang sarili. Isang luha ng kaligayahan ang tumulo sa kanyang pisngi. Sa tabi niya naramdaman ni Ricardo ang isang mainit na agos ng emosyon na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi na napigilan ni Lourdes ang sarili. Isang luha ng kaligayahan ang tumulo sa kanyang pisngi. Sa tabi niya naramdaman ni Ricardo ang isang mainit na agos ng emosyon na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito ang ingay ng tagumpay sa isang boardroom. Hindi ito ang kislap ng isang bagong kontrata. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas dalisay at mas makabuluhan. Sa sahig ng kanyang sala, ang dalawang bata na parehong namumuhay sa mga mundong mahirap pasukin ng iba ay nagsimulang mag-usap sa pamamagitan ng mga kulay at hugis. Si Mia ang nag-aalok ng mga ideya, isang bahay, isang ilog, mga bulaklak. Si Leo naman ang nagdaragdag ng mga detalye, isang dilaw, na araw, isang pulang bola, maliliit, naguhit na kumakatawan sa ulan. Ang kanilang mga kamay ay hindi nagkakadikit, ngunit ang kanilang mga isipan ay nagkakaisa sa iisang digital na canvas. Nagpapalitan sila ng tablet, bawat isa ay nagdaragdag sa mundong kanilang binubuo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na isang karagatan na naghihiwalay, kundi isang komportableng espasyo na nag-uugnay. Lumipas ang isang oras, ang digital na pagguhit ay naging isang masiglang tanawin na puno ng mga kulay na hindi magkakatugma sa totoong mundo, ngunit perpekto sa kanilang sariling universo. Maya-maya, tumayo si Leo. Naglakad siya papunta sa piano. Hindi siya tumugtog. Sa halip marahan niyang pinindot ang isang nota sa gitna. Isang middle C. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa silid. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mia, tila naghihintay. Naintindihan ni Mia ang paanyaya. Tumayo rin siya at lumapit sa piano.
Pinindot niya ang notang kasunod. Isang D, pagkatapos ay si Leo ulit. Isang E. Si Mia, isang F. Nagsimula silang bumuo ng isang simpleng scale pabalik-balik pataas pababa. Hindi ito isang komposisyon. Ito ay isang laro. Isang pag-uusap. Bawat nota ay isang salita. Bawat katahimikan sa pagitan ay isang hininga. Si Ricardo at Lourdes ay nakatayo sa isang sulok magkatabi mga tahimik na saksi sa isang pambihirang pagkakaibigan na isinisilang sa kanilang harapan. Ang mga pader na binuo ng kondisyon ng takot ng kalungkutan ay unti-unting gumuho sa saliw ng mga simpleng nota ng piano. Tumingin si Ricardo kay Lourdes at ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi pa niya naipahayag dati, isang malalim na pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Salamat, pabulong niyang sabi, hindi lang para sa araw na yon, kundi para sa lahat. Ngumiti si Lourdes, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng kanyang mga luha. Ang nangiti niya ay hindi nangiti ng isang empleyado. Ito ay ang nangiti ng isang kaibigan, isang kapareha, sa isang paglalakbay na hindi nila parehong inakala. Ang tahanan na dating malamig at walang buhay ay napuno na ngayon hindi lang ng tunog ng musika, kundi ng isang bagay na mas mahalaga, ang tunog ng pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at malawak na mansyon sa Forbes Park ay sumailalim sa isang banayad ngunit malalim na pagbabago. Ang katahimikan na dating bumabalot dito, na tila isang kumot ng kalungkutan, ay napalitan na ng mga tunog ng buhay. Isang hapon sa sala, ang sahig na marmol ay hindi na isang malawak na kawalan, kundi isang palaruan. Si Ricardo na nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts ay nakaluhod sa sahig seryosong-seryoso sa pagbuo ng isang toreng gawa sa mga makukulay na wooden blocks. Sa kanyang tabi si Leo na may ngiti sa labi ay maingat na inilalagay ang huling piraso sa tuktok. At sa kabilang panig si Mia na nagbabakasyon mula sa kanyang bagong pinapasukang paaralan ay pumapalakpak habang ang tore ay matagumpay na naitatayo. Click! Isang tunog ng kamera ang narinig. Si Lourdes na nakatayo sa di kalayuan ay kinukunan sila ng litrato. Isang ngiti ng purong kaligayahan ang nakaguhit sa kanyang mukha. Wala na ang uniforme ng kasambahay. Ang suot niya ngayon ay isang eleganteng bestida, ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa. Papa, mas mataas. Sabi ni Leo, ang kanyang mga salita ay malinaw at buo. Isang bagay na dati isang milagro, ngunit ngayon ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na himala. Mas mataas pa ba kaysa sa mga building ko, biro ni Ricardo habang ginugulo ang buhok ng anak? Ang tawa ni Leo ay isang musika sa kanyang pandinig. Sa isang sulok ng sala, ang Steinway Grand Piano ay hindi na isang palamuti lamang. Ang ibabaw nito ay puno ng mga music sheet, ang ilan ay may mga sulat kamay na nota. Ito na ngayon ang puso ng tahanan. Mamayang gabi, muling tatapak si Lourdes sa entablado ng Cultural Center of the Philippines, hindi bilang isang manonood, kundi bilang isang tampok na soloist kasama ang Philippine Philharmonic Orchestra, ang parehong orkestra kung saan dating miyembro ang kanyang ina. Ang kanyang pagbabalik ay isa sa mga pinakaaabangang musical event ng taon. Tumunog ang telepono ni Ricardo. Isang tawag mula sa kanyang sekretarya. Sir, tumatawag po ulit ang mga abogado ni Doña Victoria. Nais daw po nilang makipag-areglo. Tumingin si Ricardo sa mga bata na masayang naglalaro. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang subukang makipaglaban ni Victoria para sa kustodya ni Leo. Ngunit sa bawat pagdinig, ang ebidensya ng pagbuti ng bata sa ilalim ng pangangalaga ng ama sa tulong ni Lourdes at Mia ay hindi matatawaran. Sa huli ang korte ay pumanig sa kanila. Ang alok na makipag-areglo ay isang bandila ng pagsuko. Sabihin mo sa kanila, hindi ako interesado. Mahinahong sagot ni Ricardo. Ang pamilya ko ay hindi negotiable.
Ibinaba niya ang telepono at muling ibinaling ang kanyang atensyon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Nang gabing iyon sa CCP, ang buong teatro ay napuno ng mga tao. Sa front row, magkatabing nakaupo sina Ricardo, Leo at Mia. Si Leo ay nakasuot ng isang maliit na suit at si Mia ay may laso sa kanyang buhok. Hawak ni Ricardo ang mga kamay ng dalawang bata. Nang lumabas si Lourdes sa entablado, isang dumadagundong na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Ngumiti siya, isang ngamang ngiting puno ng pasasalamat at tagumpay. Bago siya umupo sa harap ng piano, ang kanyang mga mata ay hinanap ang tatlong pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nagtama ang kanilang mga paningin at sa isang tahimik na sandali, isang pangako ng pasasalamat at pagmamahal ang kanilang ibinahagi. Nagsimula siyang tumugtog. Ang mga nota ay hindi lang tunog. Ang mga ito ay kwento. Kwento ng pagkawala ng sakripisyo ng paghahanap at sa huli ng pagkatagpo. Ang bawat nota ay isang patak ng ulan na dahan-dahang naghugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Habang nakikinig, isinandal ni Leo ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo. Hinawakan naman ni Mia ang braso ng lalaki. Niyakap ni Ricardo ang dalawang bata at naramdaman niya ang isang kapayapaan na mas malaki kaysa sa kahit anong yaman na kanyang naipon. Napagtanto niya na ang tunay na imperyo ay hindi itinatayo ng pera at kapangyarihan. Ito ay itinatayo ng mga sandaling tulad nito. Nang matapos ang pagtatanghal, ang buong teatro ay nagbigay ng isang standing ovation. Ngunit para kay Lourdes, ang tanging mahalaga ay ang tatlong figura na nakatayo. Masiglang pumapalakpak ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki at pagmamahal. Ang mansyon sa Forbes Park ay hindi na isang bahay lamang. Ito na ay isang tahanan. Isang tahanan kung saan ang mga basag na piraso ng apat na magkakaibang buhay ay pinag-isa ng isang pambihirang wika, ang wika ng pag-unawa ng pagtanggap at ng walang hanggang musika ng pag-ibig. Ang umaga ay perpekto. Sa kusinang naliligo sa sikat ng araw, ang amoy ng kapeng barako at mainit na pandesal ay humahalimuyak. Si Ricardo na nakaluhod sa sahig ay matiyagang tinutulungan si Leo na itali ang sintas ng bago nitong sapatos. Isang gawain na dati imposible, ngunit ngayon ay isang tahimik na ritual ng pagtitiwala sa pagitan ng mag-ama. "Papa, tingnan mo," sabi ni Leo, buong pagmamalaking itinaas ang kanyang paa. "Kaya ko na." "Magaling, champ." Nakangiting sagot ni Ricardo, isang nangiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa hapagkainan, si Mia, nasuot ang malinis at plansadong uniforme ng isa sa pinakaprestihiyosong international school sa Maynila, ay masiglang nagkukwento. "Tapos po," sabi ni Miss Davis, "ang aming science project ay tungkol sa solar system. Pwede po ba tayong gumawa ng malaking model ng Mars, Mama?" Tanong niya kay Lourdes, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. "Oo naman, anak," sagot ni Lourdes habang pinapahira ng palaman ang tinapay ni Mia. "Kahit ang buong Milky Way pa ang gawin natin." Ang eksena ay parang isang larawan mula sa isang magasin, isang pamilyang masaya, payapa at kumpleto. Ang mga anino ng nakaraan ay tila tuluyan ng naglaho. Ngunit ang paraiso ay laging may hangganan. Ang biyahe papunta sa eskwelahan ay isang pagpasok sa ibang mundo. Habang papalapit ang sasakyan, sa malapalasyong gusali ng eskwelahan, ang paligid ay napuno ng mga mamahaling sasakyan, mga driver na nakauniforme at mga inang tila kalalabas lang sa isang fashion pictorial. Pagbaba nila ng sasakyan, naramdaman agad ni Lourdes ang mga tingin. Mga tinging mapanuri mula ulo hanggang paa. Ang kanyang simpleng bestida at flat na sapatos, bagamat malinis at maayos, ay tila isang pagkakamali sa gitna ng dagat ng mga Chanel at Hermes. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Mia. Sa lobby ng paaralan, habang hinihintay nila ang bell, isang babae ang lumapit. Matangkad, balingkinitan
At bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ito si Mrs. Cynthia Sandoval, ang pinuno ng Parent-Teacher Association at ang hindi opisyal na reyna ng mga ina sa eskwelahan. Good morning bati nito, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Lourdes. You must be Mia's mother. Bago lang kayo dito, di ba? Opo, ako po si Lourdes na. Magalang na sagot ni Lourdes. Lourdes. Inulit ni Mrs. Sandoval ang pangalan na para bang tinitikman ng isang kakaibang pagkain. I see. Ang anak ko si Tiffany ay kaklase ng anak mo. Ang kanyang tingin ay bumaba sa simpleng relos ni Lourdes. Ricardo Santos is a very generous sponsor of the school. Napakapalad ng anak mo. Ang mga salita ay tila isang papuri. Ngunit ang tono ay puno ng lason. Malinaw ang mensahe, alam niya kung sino sila. At alam niyang hindi sila kabilang. Sa opisina naman si Ricardo ay nahaharap sa sarili niyang bagyo. Isang malaking investor mula sa Singapore ang biglang nag-back out sa isang multibilyong proyekto. Ang balita ay isang bomba. Ang kanyang mga executive ay nagkakagulo. Ang stress ay tumataas. Find a solution, I don't care how. Sigaw niya sa telepono, isang pamilyar na tigas ang bumabalik sa kanyang boses. Sa loob ng ilang oras ang kalmadong ama ay unti-unting nilalamon ng kinatatakutang CEO. Nang hapong yun si Mia ang unang umuwi kasama si Lourdes. Ngunit ang masiglang batang babae na umalis kaninang umaga ay naglaho na. Tahimik siyang pumasok sa bahay, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Hindi siya kumibo. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Sumunod si Lourdes, ang puso ay kinakabahan. Kumatok siya ng marahan. Anak, okay ka lang? Walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Mia na nakaupo sa gilid ng kama, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga unan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa mga pigil na hikbi. Umupo si Lourdes sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Mia, anong nangyari? Sa pagitan ng mga hikbi, dahan-dahang itinaas ni Mia ang kanyang ulong basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata, na kaninang umagay puno ng kislap, ay ngayoy puno ng sakit at pagkalito. Sabi po ni Tiffany. Bago pa man makasagot si Lourdes, isang anino ang humarang sa pintuan. Si Ricardo, ang mukha ay isang maskara. Nang malamig na galit ay nakatayo roon. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang baluti ng kapangyarihan. Narinig niya ang lahat. Sino si Tiffany? Tanong niya, ang boses ay kalmado. Ngunit mapanganib, tila isang apoy na nag-aalab sa ilalim ng yelo. Bigyan mo ako ng pangalan ng pamilya niya. Aayusin ko ito. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri, ay handa nang i-dial ang numero ng kanyang abogado, ang kanyang sandata sa lahat ng laban. Para sa kanya, ang solusyon ay simple durugin ang problema. Ngunit mabilis na tumayo si Lourdes at humarang sa kanyang daraanan. Ang kanyang mga mata, bagamat namumula sa pag-aalala para sa anak, ay matatag. Ricardo, wag. Pakiusap niya, ngunit ang kanyang boses ay may diin ng isang utos. Hindi ganyan. Anong hindi ganyan? Mariing sagot ni Ricardo, ang stress mula sa opisina at ang sakit na nakikita niya sa mga mata ni Mia ay nagsanib upang buhayin ang dati niyang pagkatao. Tingin mo, hahayaan kong apihin nila ang anak mo, anak natin. May kapangyarihan akong siguruhin na hindi na sila makakalapit pa kahit kailan. At ano ang gagawin mo? Hamon ni Lourdes. Tatakutin sila. Babayaran, sisirain ang negosyo nila. Kung gagawin mo yan, pinatunayan mo lang na tama sila. Na ang tanging halaga natin ay nagmumula sa pera at kapangyarihan mo. Lalo mo lang ipapamukha kay Mia na iba siya, na kailangan niya ng isang bilyonaryo para ipagtanggol siya. Ito ang kanilang unang tunay na pagtatalo bilang mga magulang, isang banggaan ng dalawang mundo. Si Ricardo na lumaki sa isang mundong ang lahat ay nakukuha sa dahas ng yaman.
At si Lourdes, na natutong mabuhay sa isang mundong ang tanging sandata niya ay dignidad at pag-unawa. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Ricardo. Hindi ka lumaki sa mundong ito. Akala nila, mahina tayo. Ang paggamit ng dahas ang tunay na kahinaan, Ricardo. Ganting sigaw ni Lourdes. Ang tunay na lakas ay nasa pagharap sa kanila ng may respeto at pagtuturo sa kanila ng tama. Samantala, sa bagong social integration class na sinimulan ni Leo sa parehong eskwelahan, nahanap din siya ng gulo. Si Tiffany Sandoval, na nagagalit pa rin sa pagkapahiya ng kanyang ina, ay tinukso si Leo. Weirdo, sabi niya kasama ang ilang kaibigan. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi kumibo si Leo ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tingnan niyo pati ang kamay niya nanginginig. Tawanan ng mga bata. Sa kanilang pagtutulakan, isang bata ang aksidenteng nakabunggo kay Leo dahilan upang matumba ito sa damuhan. Hindi malakas, ngunit ang pagbagsak at ang tawanan ay sapat na upang basagin ang kanyang mundo. Kinaumagahan sa kabila ng pagtutol ni Lourdes, hindi nakinig si Ricardo. Ang kanyang pride bilang isang ama at tagapagtanggol ay mas matimbang. Pumarada ang kanyang sasakyan sa parking lot ng eskwelahan, kasabay ng pagdating ng sasakyan ng mga Sandoval. Bumaba si Mr. Sandoval, isang taong mayabang at kamukha ng kanyang asawa. Mr. Sandoval, tawag ni Ricardo, ang boses ay puno ng awtoridad. Santos, ganting bati ni Mr. Sandoval tila naghahamon. Ang anak mo. Simula ni Ricardo, may sinabi siya sa anak ni Lourdes. Pinutol siya ni Mr. Sandoval. At mga bata yan, nagbibiruan lang. Baka masyado lang sensitibo ang pamilya nyo. Lalo na't galing lang kayo sa kung saan. Sabi ni ito, isang mapanghamak na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Iyon na ang huli. Sumiklab ang galit ni Ricardo. Bawiin mo ang sinabi mo. Sabi niya ang bawat salita ay mabigat. At kung ayokong hamon ni Mr. Sandoval, anong gagawin mo? Tingin mo pag-aari mo ang mundo dahil lang may pera ka. Hindi mo kami kaya. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Sagot ni Ricardo, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Isang hakbang na lang at gagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya, isang tawag sa telepono, isang utos na wawasak sa reputasyon at kabuhayan ng pamilyang ito. Ngunit sa gitna ng kanyang nag-aapoy na galit, napatingin siya sa bintana ng isang silid-aralan sa ikalawang palapag. At doon nakita niya si Leo, nakatayo nakatingin sa kanya. At sa mga mata ng kanyang anak, nakita niya ang isang pamilyar na takot. Ang parehong takot na nakita niya noong gabing sinigawan niya si Lourdes. Ang parehong takot na nakita niya noong hinarap niya si Victoria. Sa mga mata ng kanyang anak, siya ang halimaw. Ang realisasyon ay parang isang baldeng puno ng malamig na tubig. Huminto ang mundo. Ano ang ginagawa niya? Sa sandaling iyon, isang taxi ang huminto sa likod nila. Bumaba si Lourdes, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Naramdaman niyang susunod si Ricardo. Nakita niya ang lahat, ang nagbabantang tindig ni Ricardo, ang mayabang na anyo ni Mr. Sandoval, at ang takot sa mukha ng mga batang nagsisimula nang magsilip sa bintana. Lumapit siya, ang kanyang mga hakbang ay mabilis ngunit mahinahon. Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi galit. Puno ito ng isang bagay na mas masakit pagkadismaya. Hindi ito ang tamang paraan. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay binalot ng isang mabigat at di komportableng katahimikan. Si Ricardo ang nagmamaneho, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan, inuulit sa isip ang imahe ng takot sa mukha ni Leo. Si Lourdes ay nasa tabi niya, tahimik, hinahayaan siyang harapin ang sarili niyang mga demonyo. Pagdating sa bahay, dumiretso si Ricardo sa sala at umupo sa sofa. Ang kanyang malapad na balikat ay bumagsak sa bigat ng kanyang pagkakamali. Ang anyo niya ay hindi na ang makapangyarihang CEO,
kundi isang amang nalulunod sa pagsisisi. Umupo si Lourdes sa silyang nasa tapat niya, hindi para manghusga, kundi para makinig. Tama ka. Basag ni Ricardo sa katahimikan ng kanyang boses ay mahina at puno ng pagod. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan. Muntik na akong bumalik sa dati. Ang unang instinct ko ay manakit durugin. Akala ko, iyon ang paraan para protektahan kayo. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang kanyang kahinaan nang walang halong pagmamataas. Alam ko't mahinahong sagot ni Lourdes. Natatakot ka rin, Ricardo. Natatakot ka na baka hindi ka sapat, na baka mabigo kang protektahan kami sa paraang alam mong tama. Ang kanyang mga salita ay hindi akusasyon, kundi isang salamin. Sa unang pagkakataon, hindi sila nag-uusap bilang amo at empleyado o bilyonaryo at biktima. Sila ay nag-uusap bilang dalawang magulang na parehong nangangapa sa dilim. Paano natin ito gagawin, Lourdes? Tanong ni Ricardo, isang tanong na puno ng pagpapakumbaba. Paano tayo lalaban sa paraang hindi tayo magiging katulad nila? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lourdes. Magkasama? Sagot niya. Hindi ikaw lang, hindi ako lang, tayo. Nagpasya sila. Hindi sila gagamit ng mga abogado o ng banta. Haharapin nila ang problema bilang isang pamilya. Kinabukasan humiling sila ng isang formal na pagpupulong sa punong guro ng eskwelahan. Kasama ang mag-asawang Sandoval. Pumasok sila sa conference room, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang tindig ay iba na. Si Ricardo ay hindi ang aroganteng bilyonaryo. Si Lourdes ay hindi ang nahihiyang kasambahay. Sila ay sina G. Santos at Miss De Leon, ang mga magulang nina, Leo at Mia. Ang mag-asawang Sandoval ay pumasok na mayabang handa para sa isang laban. Ngunit hindi sila binigyan ni Ricardo ng laban. Ginoo at Ginang Sandoval. Panimula ni Ricardo, ang kanyang boses ay kalmado at magalang. Nandito kami hindi para makipag-away. Nandito kami para humingi ng pag-unawa. Ikinuwento niya sa maikli at tapat na paraan ang kanilang paglalakbay bilang isang pamilya, ang mga pagsubok ni Leo, ang kanyang sariling pagkukulang bilang isang ama, ang kanyang pagkatuto. Hindi siya humingi ng awa, nagbahagi siya ng katotohanan, ngunit si Lourdes ang tunay na nagdala ng liwanag sa silid. Ang anak ko po si Mia ay lumaki na alam niyang iba siya. Sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay puno ng init at karunungan ng isang ina. At ang anak niyo naman po si Tiffany ay lumalaki sa isang mundong nagsasabi sa kanya na dapat lahat ay magkakatulad. Pareho po silang natututo pa lang tungkol sa mundo. Hindi niya sinisi si Tiffany. Sa halip ipinaliwanag niya kung ano ang autism spectrum sa paraang simple at madaling maintindihan. Ikinuwento niya ang mga maliliit na takot at maliliit na tagumpay ni Leo. Ang kanyang mga salita ay hindi punyal, kundi isang tulay. Nawala ang yabang sa mukha ng mag-asawang Sandoval. Napalitan ito ng pagkalito at marahil isang maliit na butil ng hiya. Para po mas maintindihan ninyo, sabi ni Lourdes, nais po sana naming ipakilala sa inyo ang aming mga anak. Sa hudyat ng punong guro pumasok sina Mia at Leo. Walang nagsalita. Sa halip inilabas ni Mia ang kanyang tablet at ibinigay ito kay Leo. Sa screen may isang guhit ng dalawang bata na magkahawak kamay sa ilalim ng isang makulay na bahaghari. Sa ilalim nito, sa sulat kamay ni Mia ay may nakasulat na, "Ang mga kaibigan ay may iba't ibang kulay." Pagkatapos tumingin si Leo sa mag-asawang Sandoval. Huminga siya ng malalim at sa isang boses na malinaw at matatag, sinabi niya ang mga salitang natutunan niya mula kay Mia. Okay lang pong maging iba. Ang simpleng pangungusap mula sa isang batang halos hindi nagsasalita ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Walang natalo sa pagpupulong na yon. Lahat ay natuto. Nang gabing iyon, ang 4 na miyembro ng pamilya ay muling nasa sahig ng sala. Ang krisis ay tapos na at ang kanilang pundasyon ay
mas matibay pa kaysa dati. Tinitigan ni Ricardo si Lourdes habang pinapanood nila ang mga bata na masayang naglalaro. Ang galing nating team, sabi niya puno ng paghanga. Ngumiti si Lourdes. Oo, magaling tayo. Lourdes, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay mas malambing na ngayon. Ano na nga ba tayo? Ang tanong ay naiwan sa hangin, hindi nangangailangan ng agarang sagot. Ito ay isang paanyaya para sa isang bagong kabanata. Ang huling eksena ay ang apat na nagtutulungan upang buuin muli ang toring gawa sa kahoy na kanilang ginawa noon. Sa pagkakataong ito, mas maingat sila. Bawat piraso ay inilalagay ng may pag-iingat at kooperasyon. Ang kanilang layunin, gawin itong mas mataas, mas matatag, at mas matibay kaysa dati, isang perpektong simbolo para sa pamilyang kanilang buong pagmamahal na itinatayo.